Magandang araw mga Joy. Dito ulit tayo sa farm para sa ating construction ng ating bahay. Nag-order pala tayo ngayon ng mga panambak sa buhangin. Dumating na yung buhangin natin. Kasi ito yung panambak na gagamitin natin para sa flooring ng ating sasakyan, ng ating bahay. Pati na rin sa ating parking sa sumobra. Pero pinakahuli na yung parking. Siguro concentrate muna tayo sa flooring ng bahay. Tapos yung mga kasama natin, busy na paggawa. Ayun na po yung bintana. Isa. Para sa ating sa harapan. Para makita natin yung mga daraan. Tapos ito naman yung likod. Ay, lagyan na rin natin yung forma ng pinto, ng bintana. Ayan yung ating master foreman and mason. Lahat na. Ayun. Bibisita po tayo, kambing. Binisita tayo ng kambing. Shoutout pala sa mga patuloy na nanonood ng ating video. Ayun, si Bert, yung ating kasama hindi pumasok. Kinantihan si Bert kasi wala siya kahapon. Tapos, dito naman sa kabilang side. Ito po yung pinaka-partition ng ating isa pang kwarto. So, isa pa, itong ginagawa natin currently. Tapos, gagawa pa rin tayo dito. Napansin nyo yung mga tusok-tusok. Yun na po yung mga identification kung saan yung susunod na gagawin. Tapos, kumuha na rin tayo ng para sa poso negro. Balikan ko po kayo. Balikan po natin yan. Tapos ito naman yung sabi na natin harapan na harapan siya para makita natin yung kabuuan ng farm. Para pag dumungaw tayo sa bintana, nakita natin yung paligid. Tapos ito po yung harapan. Yan na po yung forma ng pinto. Saka isa pa hong bintana. Bali, all in all, tatlo yung bintana niya. Tapos, baka bukas, pag pumasok yung isang kasama natin, papatatag na natin itong loob ng bahay. Para makita na natin yung height. Para masukat na natin yung required, yung gusto nating height ng bahay. Kasi sa ngayon, medyo nag-aanaw pa kami. Kung hanggang saan, gaano kataas yung tambak na ilalagay. So, ayusin lang namin itong lupa na ito na abondo. Tapos lalagay natin yung panambak. Tapos pinakahuli yung graba. Mali nasa ibabaw yung graba. After nung panambak na binibag. Medyo marami-rami pa yung gagawin. Pero pipilitin natin na matapos siya ng end of this month. Para makalipat na rin tayo. Kasi sa ngayon, nagbayad na naman tayo ng upa ng bahay. So, pilitin na natin matapos para dire-diretso na tayo.
dire-diretso na tayo dito sa farm para magawa na natin yung mga ibang bagay na gusto natin gawin pagdating sa farm. Katulad ng pagtanim ng vegetable, paggawa ng coco pit. Kasi pupulutin natin yung mga nyog. Katulad po niyan, nakakalat lang po. Yung mga yan. Pupulutin natin yan one of these days. Kasi bibilad natin sa araw. Kasi mas maganda yung outcome ng coco pit pagka dry na dry siya. Tapos, katulad na sabi ko, pagkatapos yan, ito po yung isa pang room na gagawin natin. Kasi medyo malaki ang pamilya natin. So gusto naman natin na lahat sila ay ma-accommodate natin pagka nag-visit sila dito sa ating farm. Wala bang maiiwan. Lahat magkakasama. Tapos makapag mukbang tayo rito. Pag games din, pagka may mga okasyon, tulad this coming Christmas, sa New Year, magpa-games tayo. Tapos itong puno na to, puno po yan ng nyog, matanda na at pinutol. Susunugin na lang po natin to para hanggang ugat niya makuha. Actually marami yan. Ito, saka yan po, kailangan nating yan bago itayo yung next room. Tapos tatamaan po siya ng CR natin eh. Ayan po yung CR natin. Kung nakikita niyo yung tulos niya. Yung mga nakapako na nakatusok na kahoy. Yan po yung magiging CR natin. Tapos itong nakahigang kawayan, yan po yung magiging Poso Negro natin. Yan po tayo maglalagay ng Poso Negro. Maliit pa ho yan. Medyo siguro lalakihan natin. Kasi ang plano ko is tatlong hati siya para ma-filter niya yung water. Tapos yung water gagamitin natin sa pinakailalim ng lupa. Pag napuno niya yung tubig at na-filter siya kahit pa paano, gagawin natin siyang patubig sa ating vegetable. Tapos dito naman yung ating vegetable farming na gagawin. Ide-diretso natin. So magtatanim din tayo rito ng kalamansi para at least malapit lang sa bahay. Dito natin lalagay yung mga kalamansi natin. Tapos may bisita tayo, aso. Tapos yung ating manok kahapon, lakas ng ulan kahapon. Kaya medyo nabasa sila ng ulan. Kaya ginawa natin, yung kahoy na nadala natin from Manila, nilagay natin, ginawa na muna natin pansamantala na bubong nila. Ayan. Tapos sinayaan ko munang open yung kalahati para masikatan sila ng araw. Para matuyo rin yung flooring kasi medyo nabasa. Ayan, napansin nyo. Kaya ko, ginawa ko ng kanal yung tubig kasi dito pumunta yung tubig. Talagang sila yung pinasyalan ng ulan, yung tubig ulan. Ayan, tignan nyo. Kalilinis lang natin yung kanilang patubigan dahil maputik yung mga paa nila. Yun, yung tinuntungan nila, basa. Napunta yung putik sa mamaya, lilinisan ulit natin yan kasi importante yung yung pagiging malinis ng paligid ng ating manukan or else baka dapuan sila ng mga sakit. Pero so far naman, nakita niyo naman, medyo happy ako kasi malulusog yung ating mga alaga.
yung isang tubig niya, nilagyan natin ng vitamins. So, ang ginagamit natin yung Vitamin Pro. So gumagawa ng Vitamin Pro dyan, baka naman. Tapos yung isang galon, tubig lang nilagay natin. Para kung gusto nila uminom ng vitamins o gusto nila water, na option sila. So, malalaki na yung ating manok. So, more or less, ano na sila, 2.5 months. Nagsabit din po ako ng Madre de Cacao o kakawate. Kasi sabi nila magandang vitamins, magandang supplement din ng food yun. At least may green sila na kinakain. Tapos mamayang hapon, lalatagan ko ulit siya ng Madre de Cacao kasi based dun sa napanood ko rin sa ibang vlogger ng YouTube, mas maganda raw siyang gawing yung Madre de Cacao, mas maganda siyang gawing panlatag kaysa sa iba. Kasi itong Madre de Cacao, meron daw itong substance na itinataboy nila yung mga mosquito at iba pang yung mga langaw. Kaya mamaya lalatagan natin siya. Kahapon nilatagan natin pero dahil nga sa ulan, parang na-wash out yung Madre de Cacao. At the same time, parang pinagtututukarin nila. Kasi nakita niyo naman yung sinabit natin. Sinabit natin siya kaninang umaga. Pero tinukanan nila ng tinuka. Maganda rin sinyalas yan kasi ibig sabihin kaya nilang kumain ng leafy vegetable o leafy na halaman, mga madadahon na halaman. So ibig sabihin pwede natin bigyan ng supplement ng mga dahon yung ating halaman. Pwede natin ihalo sa feeds nila na hindi lang tayo puro feeds. Meron din tayong dahon para dagdag protina kasi kailangan ng manok yung protina para sa pagre-ready natin sa kanila pag nangitlog na sila. Hindi pa muna tayo makagawa ng bahay kasi bahay nila. Kasi una, medyo maliliit pa sila. Siguro maghintay muna tayo ng mga ilang pang buwan. Saka second, medyo nagiging busy tayo doon sa ating paggawa ng bahay. Kaya pagka naayos na yung bahay, mas marami na tayong time to focus dun sa ating manok. Tapos makabili na rin tayo ng iba pa nating aalagaan, katulad ng turkey, duck. Plan ko rin mag-alaga ng duck para makagawa tayo ng itlog na maalap. Kaya kung gusto nila ng balot dito, makakapagbenta tayo ng balot. Mas ito na yung iba pang part ng farm. Medyo palubog doon. At yung mga naputol na damo, medyo nakahambalang lang. Pagka naayos na siya, pupunta tayo doon sa pinakadulo. Yung medyo malalim na part, diyan tayo nagpa-plan na baka gawin nating fish pond. At least, na siya, medyo palubog na siya. Mas less na yung natin, yung time natin para maghukay. Kaya gagawa tayo ng fish pond dyan. Siguro makapag-alaga tayo ng tilapia. Saka yung ulang. Kasi gusto ko din yung ulang. Try natin kung kaya natin mag-alaga. Kaya mga ka-journey, sana patuloy niyo lang ako samahan at turuan kung paano yung gagawin natin. Or paano yung pag-aalaga ng sabay-sabay po tayo mag-aaral. At the same time, matuto na rin. May mga suggestion, open po ako.
feel free na mag-comment lang sa akin. Tapos, let's try kung kaya ba siya nating implement. Kasi parang magiging ano natin to, magkakaroon tayo ng trial and error para sa paggawa. Magta-trial and error tayo sa ano, sa pagpa-farming. Saka yung pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng kung ano-ano mga farm animal. So, sabay-sabay po tayo. Pakitulungan niyo po ako, makapagbigay po kayo ng mga suggestion. Para doon sa ating mga puno, sa mga saging, kung paano natin palalakihin at palalabuin. So, sa ngayon, nagko-concentrate muna kasi tayo sa bahay eh. Once na napapos natin yung bahay, at nakalipat na tayo, makapag-start na rin po tayo ng mga dapat nating i-improve dito sa farm. Yung pagre-renovate, paglilipat-lipat ng ating mga saging. Tapos pagle-label ng ating puno ng buko. Kasi importante rin dito yung buko dahil ang main business ng Quezon is copra. So hindi natin siya pwedeng patayin. Siguro balang araw mag-aaral din tayo kung paano mag-copra. And then pasukin din natin yung ganung klase ng pagkakakitaan. Kasi kailangan din natin magkaroon ng kita rito sa farm para ma-sustain natin yung ating ma-sustain natin yung ating mga expenses sa farm. Mag-aalaga po tayo ng manok. Pwede rin tayo magbenta ng itlog nila pagka kaya na natin i-sustain yung market. Kung gano'n na karami yung ating manok. Kasi kung padala-dalawang tray, parang hindi tayo magiging competitive unless mag-open tayo ng sarili nating tindahan. Saka natin ibebenta yung mga egg. Ito, punta tayo rito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, medyo lubog na part. Yan po yung iniisip ko na mag-ano tayo rito. Maglagay tayo ng fish pond. Dito sa part na to. Yan, medyo lubog po ito. Kaya medyo masasabi ko na magiging less na yung pag-ukay natin kasi nasa ano tayo. Nasa mababang part na. Meron pa palang saging doon. So try natin, subukan natin. Pero hindi natin kakayanin na ano daw to. Kailangan natin sementohan yung mga paligid ng ating fish pond. So parang cement fish pond ang gagawin natin. Kasi kailangan nating alagaan yung lupa. Baka mamaya gumuho yung lupa, matabunan lang yung fish pond natin. So ang gagawin natin is isasemento natin yung fish pond. Plano na mag-alaga ng tilapia o kaya hito at saka yung ulang. Kasi hindi natin pwedeng alagaan dito yung shrimp dahil yung shrimp alam ko dapat sa dagat yon.
Di katulad ng ulang, ano siya, fresh water siya. Kaya pwede natin siyang alagaan. Medyo kalbo-kalbo na talaga yung paligid. Masasabi natin na parang 80% nalinis na yung paligid. Doon marami pang damo. Yung damo talaga, malabo po natin mag-clean up yan. So, nabanggit ko na naman sa inyo yung mga project na future project ng ating farm. So, pero unti-unti lang kasi hindi naman po natin kakayanin na sabay-sabayin yan unless marami tayong tauhan at marami tayong pampasweldo sa tauhan. Which is, masasabi ko na hindi ko kaya yung ganun. Dahil hindi naman po kalakihan yung budget natin. So, uunti-untiin lang muna natin. Hanggang sa kaya na natin. Kasi naniniwala naman ako na daan-dahan. May improve at may improve. Kasi hindi lang naman tayo ngayon mag-i-stay dito sa farm. So, possibly, take months, year. Dahil, katulad yung sabi ko, gusto kong gawin na yung farm na to na parang retirement ko. Kaya matagal-tagal pa ang magiging pagsasama namin ng best. Kaya yun ang hiling ko, samahan niyo po ako, gabayan niyo rin po ako. Sabay-sabay po tayo matuto at mag-aral. Para kung sakali na maisipan yung magawa rin ng bumili na rin ng farm, alam nyo na, meron na tayong mga basic na nakaalaman. Tapos mag-a-actual na lang tayo. Lumipat na yung ating kasama sa kabila. Dahil tulungan naman ako, hindi ko na siya matulungan. Lumipat na po siya sa kabila. Yung poste po, baka kailangan natin dagdagan eh. Mas pakita ko na rin sa inyo yung halaman. Kung napanood niyo yung vlog ko kahapon, yung halaman na dala-dala natin from Manila. Ito na po sila. Binabat ko na siya since umulan kahapon. Nilagay ko na sila doon sa may maulanan sila para makakuha sila ng tubig ulan. Kasi ang alam ko, mas mabisa o mas magiging malago ang halaman pagka tubig ulan yung ginamit na pagdilig. Tapos ngayon, kasikatan na rin sila ng araw. So, complete sunrise yung nakuha nila ngayon. Na unlike nung nasa Manila sila, medyo limited yung kanilang araw. So, ito po yung gumamela natin. Isang piraso lang gumamela. Tapos meron din tayo isang kalamansi. Tapos isang sampagita. Tapos 2 avocado. At saka 2 oregano. Meron pa pong ibang ito pong halaman na to, kung alam niyo po, paki-share na lang kung anong pangalan niya. Kasi nakalimutan ko kung anong pangalan niya. Paki-share na lang po kung anong name nung halaman niya. So, ito na po yung update for today sa kaganapan dito sa ating munting farm.
So, sa mga bagong makapanood pa lang ng video ko, please do subscribe. Pahit na rin po yung notification bell para maging updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Magandang araw. Thank you for watching. Have a nice day.